Sabi ko, na-cancel yung meeting namin. Tapos sabi niya, ang tuloy yung meeting natin, Mike, baka we will do it July, perhaps maybe after the SONA, and we will do it sa Cebu City. Yung Council of Elders, yung mga remaining officers. Nakita sa picture. Meron ito. Nakita namin. Yan. Sir, ano bang mga pinag-usapan nyo? Kailan lang ito, Mayor? 10 o'clock yan hanggang almost 2 o'clock. Wow. Pero yung bahay dyan, I think I arrived there before 6 o'clock. Ilan lang kami dyan. Saka marami kami pinag-uusapan. Yung iba hindi pwedeng isi-share. Kasi hindi naman po pwede yung what we talk there should be left there. But mayroong akong nagsasabi sa Presidente. First, nagpasalamat po ako that I was given together with Governor Common suspended Edwin Ubahid. Oo nga. Nagkasabay po. Alam mo yun. Yes. At pangalawa, nagpapasalamat po ako ng Presidente. Digong, Mayor, na siya lang yung nagsasabi na ako ay nagiging biktima din kasi sumama ako. And I was the mayor. Nandun yung rally sa Cebu City. Parang I do not know kung kasama ba yun? Bagong ground ba yun? At kung sumama ka ng rally, masuspended ka, bagong ground yan. At tatlo, pinagtatanong ko sa kanya, kailan yung, kasi maraming umaalis sa PDP. Para silang noon, sila ng kamay nila ni Digong. Tapos, ngayon, hindi sila nagpapakita. Nagiging gobernador sila, congressman, or what not, senador. Sa taas ng kamay ni Digong, o ni President Digong ni Juan Duterte. Tapos, yun, inimbita ko siya ng event by October 24. Saka, kung pwedeng meron siyang time. Sir, mangyari kasi na ang dala ng mga otoridad kahapon, if we're talking about legality, is arrest warrant. Di ba sir, basic yan sa criminal law, pag ikaw ay first year law student, na hindi maging substitute, di maaaring maging pampalit sa arrest warrant ang search warrant. Sir, as a lawyer, ano pong masasabi nyo? Alam mo, I was watching and viewing, and at the same time, ako yung ipaminaw sad, ang punto ni former Secretary Harry Roque. Klaro kaayo ang pag-istorya. At the same time, makikita nimo ang ipangita o sa kataw. Di ba? O sa kataw, o niya ang gigamit warrant of arrest. Niya kung, for example, niabot ning kiniro, makita nimo, grabe man yung itabuha, dili ni siya maayo niya, ipakita ni siya tatibuok. Kalibutan, unsa naman ang atong what's going on in our country? Are we run by the law of men or we have forgotten the rule of law? Mao ginay pinaka-importante, MJ and Jade. Niya, usa ra man kabuktaw gipakita. Yang anong na ako din kailangan ta. Baluma mo, amigo ko sa SMNI. Amigo sa nako si Pastor Apollo Kibuloy. Muna nga, nakita na ko, dili mao. The superior strength, nagipakita, dili gid mo augurs well. In a democratic country, now we are supposed to be guided by the Constitution. We know pretty well sa human rights. We know about the constitutional provision and much less kanag yung katungod sa katao. Muna nga, istorya tag warranted, mag-istorya tag search warrant, nanay mga procedure na klaro kaayo. Di na ko balik-balikon, di malipog
ang mga taong maminaw ang makikinig. Importante kaayo. Dili na kinahanglan pa na ko na isa-isa tagsa-tagsa. Simple na yung gayo ang ipangita usa. Kunya, ang gigamit, warrant of arrest or search warrant? Ako, ang ginamit po sir, marami po nagre-request na sana raw magtagalog daw tayo for kahit for tonight. Mayor, ang dala po nila sir ay arrest warrant at hindi po search warrant. Arrest warrant, di. Warrant of arrest. Tao ang ipangita. Tao. Di, tao ang ipangita, di ba? Opo. Di, pangitao ng tao. Pero kung usa ka tao lang ipangita, sa sintos kabuok ang nangabot, nabalaod pa na there is showing of superior strength, and that is not in line with what is the decorum and the proper procedure, ana. Ora unsa naman ni atong nasod? Unsa naman ni? Inani na rin. Normal na ba ni? MJ and Jade, tanawa na na, unsa man na? Kinahanglan ba ito maabot, ana? Nako, Mayor, kung para lang din sa kaalaman ng lahat, bago po nagkaroon ng yung dahilan kung bakit nagkaroon ng gulunga diyan mismo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, diyan po malapit sa airport, alas 4 po yun ng umaga. Tapos, panahon po yun ng pagdarasal ng mga missionary workers po na nandoon, libo-libo po yan, na nandoon po sa loob. Yan po, tahanan po yan yung compound na yan. Tahanan po yan ng libo-libo missionary workers. Biglang po, mula sa kapulisan, ito, pumasok yan po, biglang gumamit na hagdanan, dumaan doon sa pader, hindi man lang dumaan doon sa mismong gate. Napakalaki ng gate, tapos po pwede naman sanang magsabi kung magpasintabi po, papasok po kami. Hindi, tignan po ninyo. Naglagay po sila ng mga hagdanan. Ayan po sa pader. At yung ilan po sa kanila ay talagang nakapasok. Kaya yung mga missionary worker na nakakita, siyempre nagugulat kasi naka full battle gear. Hindi na alam. Umagang-umaga po yun, Mayor. Ano bang unang reaksyon dyan? Oo. Alam mo, even yung warrant of arrest, even yung search warrant, pag ginawa mo, in-execute mo ng oras na yan, irregular na yan. Bakit naman ganong oras? Mayroon bang umaga? Bakit as early at tulog na tulog yung mga tao? Bakit ganon? Saan sila kumuha ng sinasabi nating foundation sa action nila? If it can happen to Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, nandun ako. Nakapunta ako dyan. I was invited and I was being interviewed dyan. Kaya I felt bad. Nakapunta din ako dun sa sinasabing yung sa mountain. Punta ako dyan. Kaya hindi ako sang-ayon. I don't think it is in accordance with the rule of law. I don't think they follow what is the meaning of warrant of arrest and how it should be executed. And of course, if mayroon silang hinahanap ng search warrant, dapat hindi yung sinasabing kahit saan-saan lang, ilang lugar. Kaya hindi ko maintindihan paano yan plinano. Oo. At di ba, Mayor, batay na rin sa inyo pong karanasan, kapag nag-serve po kayo ng arrest warrant sa isang lugar, specific po yun kung anong bahay ang pupuntahan ninyo. Sa kaso po dito sa KOJC, ang dami pong pinuntahan. Lahat po ng compound. Compound po, hindi bahay ang pinuntahan po ng mga otoridad. Pwede ho ba yun, Mayor? Kung titingnan mo, they are staging a siege. Pwede yun, pero illegal. If they are staging yung sinasabing raid, anong klaseng raid? Kaya, being a lawyer and then aware about the Constitution, mayroong Bill of Rights yan. Di po pwedeng pasok ka na ng pasok and you disturb the peace. Pasok ka na ng pasok
tapos yung pinasokan mo is more or less a place of worship. Pasok ka ng pasok, wala ka namang siguradong sino nagbigay yung sinasabing wala namang warrant, wala namang search warrant or sinasabing arrest. Ano bang klase yan? Hindi po pwede yan. Are we in martial law now? Yun nga din. Kalimutan naman natin yung mga basic principles on the protection sa isang human rights. Opo, Mayor, at isa din sa mga katanungan din, bakit itong paglabag din sa religious freedom? Yung mismong compound na pinuntahan po ni Lusob ng mga otoridad, itinuturing po iyon na bilang isang holy ground o banal na lugar ng mga missionary workers, ng lahat po ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi ho ba labag po yon sa karapatan ng religious freedom, Mayor? Kaya alam natin yan, mayroong separation church and the state. Pangalawa, importante yan kasi kung yan klarong a place of worship, kayang-kayang kaninong bahay lulumusin mo na lang at saka masagwang-masagwa na ano ba to? We've heard of this before. Pinapasok yung mga bahay, nag-hamleting, yung parang akala mo, ano ba to? Is there a war in that kingdom? Are you declaring war against government? So I think, and I believe what is really incumbent right now, let the office of the president come into the picture, let Congress, the Senate, and of course, the House of the Representatives, and bring the Philippine National Police, bring, if and when DILG is a part of it, and who are the official GAM, let them answer all of this. It requires answers. Dami na nangyayari. Alam mo naman, ako mismo, biktima po ako. Kaya, I am looking at the whole situation condemnable, highly reprehensible. It does not, parang hindi ko maintindihan noon ako'y presidente ng Young Lawyers of the City of Cebu. Pag mayroong ganito, saan yung Integrated Bar of the Philippines? Saan yung ibig sabihin natin yung sabihin natin mga abogado, kailangan tayo ay we have to be united. We have to make a position here. Otherwise, ano man pangyayari kung makalimutan natin yung mga basic rights. Di na pwede yan. And we are a democratic. 126 years, we will be celebrating independence. Ito ba, day before independence, ang pinakita natin? Is this the picture of an independent country? Yun din, talaga, Mayor, tama po kayo. At isa rin po sa mga kung nakikita po ninyo yung mga videos, Mayor, doon po sa Glory Mountain, puro po mga kababaihan at mga bata. Nandoon po ang nakikita po ninyo. Hindi po yan mga human shield. Talagang dyan po sila naninirahan, nanunuluyan. Ito mga bata na nagpoprotekta. Hindi naman sa ayaw nilang papasukin itong mga otoridad. Bago po yung pagsira, may pag-uusap na ginawa, ayon nga sa mga tagapangasiwa doon. Kinausap mo na yung leader dyan po sa yung operatiba. Kung po pwede, antayin muna yung abogado na makipag-usap sa kanila para sa tamang proseso ng pagpasok at pagsiserve. Hindi po nakaantay, Mayor Ayan po, nakita po ninyo, ang ginawa po nila, sinira yung gate, tignan po yun, pinagtutulak yung mga tao, at the same time, may pinusasan din. Yung mga kababaihan din, may nakita natin kanina, tinulak, di ba? Kasi talagang persahan silang pumasok doon sa loob. Grabe yan, grabe yan. Ito ba'y normal na paraan, proseso o part ng operational procedure po ng kapulisan?
Lalo na considering yung kaharap mo, mga bata, babae, lalaki ba, na walang armas. Walang kalaban-laban. Mayor, sila, full battle gear nga sila. Paano ba yun? Normal ho ba yan sa PNP procedural operation? Kaya nga sinasabi ko, Jane at saka MJ, if there's a showing of superiority in strength, actionable na yan. Di naman po pwedeng 600 ang hinahanap isang tao. Hindi rin po pwede na para kang you're doing, sa abogado pa yan, forum shopping, you're showing shopping of all areas. Kung talagang you're looking for one person, isan yung intelligence network natin. Para tayong nag-guessing game dyan. Pangit yan na pinapakita, pangit yan. Sir, as a local chief executive and a seasoned one, ano po ang maidudulot kaya nito sa mga taga Davao City, mga taga-syudad? Considering na malaking flak po ang nasampulan ng use of excessive brute force, to quote Attorney Israelito Torreon, yung KOJC Legal Counsel. Alam mo, alam na alam nila yan. Actually, yung chairman namin ng PDP, former President Digong, he knows too well. He is not only a veteran president, mayor, fiscal din yan. Alam na alam niya yung tama na procedure. Alam na alam yan. Kaya I will leave it to them because they know better the situation. Nandyan ako. I was there, I think, day before. Alam kong mayroong 600 dyan na mga SAP. I was with the President, Digong, a former. And I left the next day. I think I did it. Ano ba yung araw na yun na magpunta ako dyan. At saka the next day, umuwi ako in the afternoon at 2 o'clock. So, kaya nga, nagtataka nga ako, bakit mayroon 600? Who is the target? Of course, among others, ako, na-target na nga ako, na-suspended na nga ako. Wala naman akong kasalanan. Kaya, the new normal ngayon, maraming surprises, at saka ang bilis. The new normal ngayon, it's now a symptom, a signal na I wish we are celebrating independence or we are declaring that there is already one after another the death. Opo. Mayor? Ako, balikan natin si Mayor. Meron pa naman akong mga huling katanungan na hopefully, mabalikan natin. Si Mayor, ayusin lang po natin, mga kababayan, ang kanyang signal. Ayan. Mayor? Yes, sir. Opo, sir, sa local economy naman sa Davao, may epekto ba yun, sir? Kasi last week pa Davao lagi. May mga issue ng drugs sa paggamit di umano ng mga taga City Hall. Tapos may lumabas na issue na sususpindin daw si Mayor Mike, Davao, si Mayor Baste, Davao na naman. Kahapon, Davao na naman yung lugar. Katabi pa ng airport. Anong tingin mo dyan, Mayor, sa local economy? Of course, you know, when a local territory is being highlighted, it will always affect and it will become a challenge to all if and when they have seen na maling-mali, they know what to do. They know what to do. Kasi otherwise, pag ilalaw mo yung mali, lagi na lang mali, di kailan yung tama, di baka wala na tayong maaabutan kasi puro na lang mali. Sir, ano po ang payo niyo sa ating mga kababayan na marami po ang mga nangyayari ngayon at hindi naman po tulog ang ating mga kababayan sa nangyayari. Hindi naman tayo blind at hindi naman po tayo pinanganak kahapon, lalo na po si Mayor Mike Rama. At kayo po mismo nakatikim ng latigo. Nakaupo sa upuan. Ano pong mensahe niyo rin po, sir, sa ating mga kababayan? Ang sinasabi ko dito sa Cebu, that it can also apply to all. You know, being the president ng League Cities of the Philippines,
149 at saka Vice President ng PDP for the Visayas. Executive Vice President po ako ng OLAP, ang power ng prayer. Prayer. At saka hindi makalimutan na tuloy ang trabaho. Dapat sa Cebu City, perming mo barog. Hindi pwedeng ipadukulan ka. Inanglan mo barog o tal. Alam mo yung tal? Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Because itong mga pangyayari na yon, ngayon, nakikita ko, it's the devil creeping. Devil creeping, darkness looming, and if we continue to bring devil to creep and darkness to room, where is now the space for brightness? Kaya pinaka-importante, huwag magtatago. Kailangan lalabas. Kailangan ipapakita natin na tayo naman ang taong bayan. Ilan naman sila. It is the people who really have the power. And it is the people who elected all those who are in power, including myself. And people is the power, and God is the people's power, and the power is in God. Huwag nating kalimutan yung importante, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi is supreme lex. The general welfare of the people is the supreme law. Hence, simply saying, we have to stand. We have to make our voice heard. Because kung di tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Yun ang ipapayo ko. To simplify, let's continue to pray. Let's be steadfast in our resolve in standing for what is right. Continue to work and work hard. And last but not the least, tuloy ang laban. Huwag tayong matakot. Kahit yan sa takot, tayo ay matatalo. Sa mga taong hindi natatakot kasi parang nasa side na sila, which is not the righteousness. And one person who happens to be righteous, doing nothing, evil will triumph. Magandang gabi po, MJ and Jane. Meron pa kayong question? Meron pa, sir. Meron akong pahabol. Total, binanggit mo na yung meeting mo kay PRD last day. Meron akong ebidensya. O, sige. Magic, saan pakita yung yung ebidensya. Ang tagal naman ng switch. Nagkita daw po kayo kamakailan, Mayor, ano? Ang tagal. Yes. With Hindi mo nakita sa picture? Meron Yan, ito. Nakita yan. namin. Yan. Apo. Sir, ano ba Yan, mga tagal pinag-usapan nyo? Kahit na lang ito, Mayor. 10 o'clock yan hanggang almost 2 o'clock. Wow. Pero yung bahay dyan, I think I arrived there before 6 o'clock. Ilan lang kami dyan. Saka marami kami pinag-uusapan. Yung iba hindi pwedeng isi-share. Oy. Kasi hindi naman po pwede yung what we talk there should be left there. But mayroong akong nagsasabi sa presidente. First, nagpasalamat po ako that I was given together with Governor Common suspended Edwin Ubahid. Oo nga. Nagkasabay po. Pangalawa, Alam mo yun. Yes. At pangalawa, nagpapasalamat po ako ng Presidente Digong, Mayor, na siya lang yung nagsasabi na ako ay nagiging biktima din kasi sumama ako. And I was the mayor. Nandun yung rally sa Cebu City. Parang I do not know kung kasama ba yun, bagong ground ba yun, at kung sumama ka ng rally, masuspended ka, bagong ground yan. At tatlo, pinagtatanong ko sa kanya, kailan yung, kasi maraming umaalis sa PDP, para silang noon, sila ng kamay nila ni Digong. Tapos, ngayon, hindi sila nagpapakita. Nagiging gobernador sila, congressman, or what not.
senador sa taas ng kamay ni Digong o ni President Digong ni Juan Duterte. Sabi ko, na-cancel yung meeting namin. Tapos sabi niya, ang tuloy yung meeting natin, Mike, baka we will do it July, perhaps maybe after the SONA, and we will do it sa Cebu City. Yung Council of Elders, yung mga remaining officers. Tapos, yun, inimbita ko siya ng event by October 24. Saka kung pwedeng meron siyang time, pero bukas yan eh, June 13. June 13. Saka, andito na tayo, I would like to bring to all yung mga kasama ko sa Cebu City, sa Partido Barog, Team Rama, PDP. We will have an evening celebration of independence diha sa City Hall. Imbitado na mo taga SMNI. Yon! Diha sa City Hall. Diha sa City Hall. So, mayroon man kayong local partners dito eh. We will have a mass and a very short, meaningful program, then followed by our press conference. Bukas yan ng 5 o'clock ng hapon. Mayor, siguro huling mensahe na lamang po ninyo, advice at mga pagbati din na sa mga members, mga missionary workers na sa lahat po ng mga compounds o sa buong mundo na yan, na talagang patuloy na lumalaban ngayon sa malaking hamon, no? Laban dito sa pag-uusig na ginagawa po ng gobyerno. At lalo na po kay Pastor Kibuloy na inyo pong kaibigan. Alam mo, Pastor Kibuloy, alam mo naman na kung anong nasa puso mo, yun ang sundin mo. Kasi nandun yung may kapal. It's in the heart that Jesus, when we call it, is the place of the Holy Spirit. Pangalawa po, ng mga membro, mga kakilala ko yan. Yung mga head dyan, mga kakilala ko yan. Pasalamat ako dyan. There was a time, birthday ni Pastor Apollo Kibuloy, and yung nandun ako doon sa, kinantahan ko pa si Pastor Kibuloy. Yung nagpunta ako dyan, inimbitar ako for 2 hours pa yun, yung interview. Saka we had a very good dinner. Yung mga kasamahan dyan, ang kakilala nila ako. Pinaka-importante, dasalan yung marami. Dasal na dasal na dasal. Kasi the power of prayer is so enormous that evil will never triumph because it is the prayer that bring us to God. And with God is with us, who will be against us? So please, I know you're hurt. I know you feel betrayed by the rule of law. But let's all look at it from the point of view. Baka mayroon pang sinasabing light at the end of the tunnel. And that light of the end of the tunnel will only be too bright if all of us will bring our might with our faith, our hope, and our love. And that is God. So let's all be more prayerful. Sa katrabaho lang at sa katuloy ang laban. So I am around. I am your friend. And I'm a friend and I will not disown Apollo Pastor Kibuloy. I have been your friend and I will continue to be the SMNI friend forever and ever. Amen.